Rosalie, ayon kay Congressman Bungalon, wala pa bang impeached official na dumulog sa Supreme Court upang ipahinto ang impeachment proceedings? Aga, ipinunto ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Zil Bungalon na sa kasaysayan anya ng Philippine impeachment cases, wala pang dumulog sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment process. Hindi anya pinahinto ni na dating Chief Justice Renato Corona at former Ombudsman Merceditas Gutierrez ang kanilang impeachment sa pamamagitan ng korte. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bungalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Sa halip anyang ipresenta ang kanyang depensa, nais pang ipahinto ang impeachment proceedings. Dagdag pa nito, hindi ganito ang pag-iral ng demokrasya at pananagutan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapapahina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto. Magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay! Okay, ay pag-usapan po natin itong naging komento nitong si Representative sa Hel Bungalon ng Ako Bicol Party List. Okay, parang siya po ay nagulat dito sa naging hakbang ng kampo ni BP Sara na pumunta na sa Supreme Court para mag-file ng petition para ipatigil itong impeachment na ito sapagkat base po sa kampo ni BP Sara ay hindi daw po nasunod ang tamang proseso, hindi daw po nasunod ang batas sa nung ipasa itong impeachment na ito. Kaya yan po ang naging hakbang ng kampo ni BP Sara. Pumunta na sa Supreme Court para ipatigil. Ngayon, itong si Hel Bungalon ay parang nagulat. Parang nagulat siya sapagkat sabi niya, yun naman daw kampo dati ni Corona, ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nung sila in-impeach, ay hindi daw pumunta na sa Supreme Court. Bakit daw ito si BP Sara? Pumunta na sa Supreme Court para ipatigil. Ngayon sabi niya, base daw dyan, yan daw po ay nangangahulugan na hindi raw demokrasya. Ay ano kaya ang demokrasya para kay Congressman Bungalon? Ano ba ang demokrasya para sa kanya? Ang paglapit ba ng kampo ni BP Sara sa Supreme Court, yan ba hindi demokrasya? Para atang naiba ang pagkakaunawa nitong si Bungalon sa proseso na kapag may nakita, may nasilip na mali, botas itong kalaban, ang bukod taging puntahan ay Supreme Court. Para pala kay Bungalon, yan pala po hindi demokrasya. Pambira ito. Ang bira ito, abogado. Alam po ninyo ako, ang masasabi ko, parang lumalabas na itong mga congressman hindi alam ang kanilang ginagawa at hindi alam ang proseso. At dinadaan na lang sa propaganda at sasabihin ay hindi daw demokrasya. Ililihis ang issue. Hindi ba yan na tama? Na kapag may duda ka, meron kang nakitang mali sa naging proseso, punta ka na sa Supreme Court para humingi ng kaliwanagan. Di ba yun tama? Di ba demokrasya yun? Di ba? Ewan ko to sa mga ito. Ang kanilang pagkukulang, halatang halata na sila po ay kulang pa sa kaalaman, sa proseso, at kapag sila po ay medyo dihado,
idadaan sa propaganda. Sabi pa niya, if the Supreme Court grant this petition, what stop any future impeachment official from doing the same? Ulitin ko. Sabi niya, if the Supreme Court grant this petition, what stop any future impeachment official from doing the same? Ngayon, alam po ninyo, Mr. Congressman, may sagot dyan. Ang dapat ninyong gawin, idaan sa tamang proseso para kung sakali kayo ay question sa Supreme Court, pag tama ang inyong ginagawa, o hindi papanigan kayo ng Supreme Court, ganun yun. Hindi yung idadaan nyo sa propaganda ang inyong kapalpakan, ang inyong pagkukulang, ang inyong pagka walang alam sa proseso, dinadaan nyo sa shortcut. Nung kayo ay question sa Supreme Court, sasabihin nyo, ganito, ganyan. Yung propaganda ba? Propaganda yan eh. Sabi pa niya, it would render impeachment useless and severely weaken Congress ability to check abuse of power. Kalokohan. Kalokohan yan eh. Sino bang umabuso, di ba kayo? Di ba kayo ang umabuso, inabuso nyo inyong kapangyarihan? Tapos kayo binabaliktad ninyo? Di ba? Tama po yan eh. Tama po yan yung ginawa ng kampo ni BP Sara na pumunta na sa Supreme Court. Yan po ay demokrasya aksyon. Yan po ay napaka matalinong hakbang sa kampo ni BP Sara. Dinadaan sa tamang proseso. Kaya sila lumapat ng Supreme Court. Yan po ang tamang proseso eh. Di ba, Mr. Congressman? Ewan ko sa inyo. Ngayon, ito mga kababayan itong kampo kasi ni BP Sara ay nakahanda na sila. Ang kanyang defense team ay nakahanda na. Mayroon na siyang yung kanyang mga defense team ay yung mga abogado na magdidepensa sa kanya ay naka-ready na, may ano na eh. Meron na yatang mga sino ba ito mga ito? Tinangan natin kung sino ba ito mga abogado ni BP Sara. Meron siyang abogado, 6 na abogado ito eh ni BP Sara. Okay, dito nangunguna si Tatay Digong, Rodrigo Roa Duterte, kasama pala si Tatay Digong sa defense team ni BP Sara. And then si Lucas Carpio. Lucas Carpio, ito yata yung tatay ng husband ni BP Sara, biyanan. Ibig sabihin, nagsama yung magkumpadre para ipagtanggol ang kanilang anak. Nagsama po sila. Ito yatang si Lucas Carpo, ito yata kapatid ni kapatid ng dating Supreme Court Associate Justice na si Carpio Morales, Conchita Carpio Morales. Okay? Kapatid yata ito eh. Isa ring isa ring itong veteranong abogado. Davao chapter, Okay? Sino pa ba? Sino pa ba ang lawyer ni BP Sara? Ito pa, Fortune Narbasa Salazar. Okay? Pang-apat ay si Philip Sigfred Fortune. Fortune.
Kasama pala si Attorney Fortune dito. Si Siegfried, dalawa yung Fortune eh. Yung Siegfried, yun yung kasama dito. Tapos, sino pa tong isa? Gregory? Gregory ba? Gregory Narbasa? Hindi ko mabasa kasi natakpan eh. Gregorio Narbasa. Okay? Then, si Sheila Season. Sheila Season, ay, then, sino ba? Roberto Batong Bakal. So, 6 6. At ang kanilang lead counsel ay sino bang lead counsel ni BP Sara? Ito. Si Attorney Season, okay? Attorney Season po ang lead counsel ni BP Sara. Sabi po dito isa pala itong hindi pala basta-basta ito, hindi pala biro hindi biro ang nito, ang kanyang credential. Hindi pala biro ang kanyang credential nito. Basahin nga natin, ano ba to? Before joining Fortune Narbasa Salazar Law Firm, Attorney Sheila Season was distinguished scholar of the Country Science High School system, graduating from Quezon City Science High School. She earned her undergraduate degree from the University of the Philippines, Los Baños, obtaining a Bachelor of Arts in Communication Arts, major in writing. During her time at UPLB, she founded and led multiple university organizations, served as Lady Chancellor of UP Sigma Alpha. Her academic extended beyond writing as she was awarded Best Speaker and Best Campus Debater at the UP Campus Debate for 2 consecutive years. So, grabe pala ito Malupit pala ito. Hindi pala basta-basta ito ang lead counsel. Si Attorney Sheila Season. Saan ba siya galing na law firm? Fortune, Narbasa, and Salazar Law Firm. Doon siya galing. Okay? So yan po mga kababayan. Yan po ang magiging defense team. Mga legal team ni BP Sara led by Attorney Sheila Season. Okay? So yan po.